Sa pinakatimog na dulo ng Pilipinas ay may isang bayan na tila lumulutang sa dagat. Isang lugar na tinatawag nila Venice of the South. Dahil kagaya ng Venice sa Italy, ay halos buong bayan ng Sitangkay ay nakatayo sa ibabaw ng tubig. At ang lugar na ito ay isa sa pinakamalapit na lugar sa Sabah, Malaysia. Dahil humigit kumulang na 60 km lamang ang pagitan mula rito sa Sitangkay papunta sa Sabah, Malaysia. Kaya today pupuntahan namin natin explore kung anong meron sa lugar ng Sitangkay. Let's go! Alright guys, so as of this moment na malapit na tayo, kitang-kita na natin ang bayan ng Sitangkay. So yan, mga bayan, so alam nila pa rin matulay Sitangkay. Alright guys, so ngayon nandito na tayo sa Sitangkay. So hindi raw makapasok nung tong sinasakyan natin sa kadahilan ng is low tide ngayon mga pre. So in order na makapunta tayo dun, na kailangan natin sumakay ng bangkero. Yan o, itong mga bangka na andi dito. Sila yung nagsundo sa atin sa mga passenger na andi dito ngayon para makapunta dun sa Sitangkay. Yan o, nakita na natin ang bayan ng Sitangkay. So this is my first time. As in, first time namin na makatapak ng Sitangkay mga pre. Alright, so ngayon sasakay na tayo. Yan. Bismillah. Let's go boy. Welcome to Sitangkay. Yeah. Almost 1 hour na biyahe guys, galing sa Bungaw rito sa Sitangkay. So, kita-kita. Welcome to Sitangkay, the Venice of the South. Alright guys, matapos ang ilang minuto na biyahe natin galing mismo sa fast crop ngayon, finally, andito na tayo sa mismong Sitangkay mga friends. So, we're here in the Venice of the South. Papansin yung mga bahay dito is lahat nakatayo lang sa dagat. Isa sa source of transportation nila mga friend ay yung bangka. Sa lugar natin, yung transportation natin is motor or tri-sea. Sa kanila ay yan o, bangka. Yeah, pambot or ngayon nandito tayo sa mismo palengke na matatagpuan ito sa Sitangkay. So yun, mapapansin nyo, napakaraming mga benta rito. Ayan. So anyway guys, bukod sa palengke na matatagpuan natin dito sa side na ito, ay meron din dyan, yan yung tinatawag na floating market. Dito sa Sitangkay, makikita mo ang isang palengke na hindi sa lupa, kundi sa ibabaw ng dagat. Dito, bawat bangka ay may dalang paninda. Ang iba nagbebenta ng isda, gulay at prutas. At habang iba naman may mga simpleng gamit na kailangan sa araw-araw. At sa bawat kilos nila, makikita mo ang tiyaga. Sa bawat ngiti, mararamdaman mo ang saya sa kabila ng simpleng pamumuhay. Para sa iba, palengke lang ito. Pero para sa mga taga Sitangkay, ito ang puso ng kanilang bayan na kung saan dumadaloy ang kabuhayan, pagkakaibigan at pag-asa. May mga nagsasabi na delikado raw ang lugar na ito, na kapag pumunta ka dito, dapat mag-ingat ka. Pero minsan masyado tayong naniniwala sa mga kwento ng iba. Dito sa Sitangkay, hindi ko nakita ang takot na sinasabi nila. Ang nakita ko ay ang mga taong masayahin, mapayapa at kontento sa simpleng buhay. Habang naglalakbay ako sa gitna ng dagat, na baka minsan, hindi naman talaga delikado ang lugar, kundi ang mga maling paniniwala lang natin tungkol dito. Meron siya pagka-similarity sa Venice na matatagpuan sa Italy guys. Yun, napapansin nyo? Yan. Kaya siya tinawag Venice of the South. Okay ba yun? So ngayon, dito tayo sa lugar na tinatawag nilang Boulevard ng Sitangkay. So let's go, maliligo tayo tol. Let's go. Bismillah. At sa unang araw ko dito sa Sitangkay, nakala kong isa lang itong simpleng lugar sa dulo ng mapa ng Pilipinas. Pero habang tumatagal ako, napagtanto pa pala yung ganda na ganitong buhay. Dito ko nakita na kahit nasa gitna ka ng dagat, kayang-kaya mong mabuhay ng payapa. Ang mga tao dito hindi marami pero masaya. Hindi mayaman sa pera,
pero mayaman sa kapayapaan. At sa mundo na puro karera at kompetisyon, tinuruan ako ng si Tangkay na huminga at pahalagaan ang mga simpleng bagay dahil minsan ang tunay na yaman ay yung puso mong marunong makontento sa kung anong meron ka. This is your Din TV na nagsasabi, okay ba yun boy?